Ito po ang Marikina. Yan, Marikina River. Dinedredging ho ngayon. Yan, pinapalalim para ho, pinapalalim tsaka pinapalapad para maiwasan yung sobrang lahat. So yan, nasa ilalim po ako ng tulay. And so ito po ay walang pang cover dun sa plaka. So ito po ay L200 ano. So ang topic ko po ngayon ay kung paano ho ba gumagana ang turbo, kasi meron ng video nito, kaya lang yung lumang turbo, yun sa 4056. Ito tinignan ko ho sa manual niya, 4056 din ho to na naka-turbo. So yun na nakalagay sa kanya. So 4056 nga no. So ituturo ko sa inyo kung paano gumagana ang turbo, in the sense na kung saan nagsisimula ang hangin hanggang sa pumasok sa loob ng makina no. Tsaka para na rin malaman nyo bakit ba may langis yung intercooler nyo no. So mag start tayo dito sa air cleaner ano. Yan. So nakita nyo, pasok po dyan yung hangin, outside air, yun, pasok doon. Ito tawag po dito air duct. Tapos may cleaner po dito yan sa ibabaw ano. So excuse me, so ito nga siya. May air cleaner. Tapos lalabas ho dito no. Yan. Paglabas ho niyan dito, papasok ko siya dito sa turbo no. Ngayon nakita niyo yan. Nakita niyo. Meron ho siyang hindi lang masyadong makita no. Meron ho siyang port na lalabas dun sa exhaust, tapos iikot ho yung impeller, yung turbina, yung impeller sa loob ano, yung turbina, tapos lalabas ho yung usok dun. So pag umikot ho yan, may kakambal ho yan dito na turbina. Yun naman, pag umikot ho yun, edi bali lumalabas ho yung usok ho ng tambutso. Siya ho nagpapaikot nung turbine ho dito no, nung impeller. Tapos pag umikot ho yun, magkadugtong sila, iikot din yung nasa loob dito na turbine ano. Kaya kasi tinawag na turbo kasi turbina ano. So pag umikot siyang ganon, hindi po ho yan papasok ng makina ano. Lalabas ho muna yan dito, pero wait, yun, kita nyo yun, lalabas muna siya dyan. Pag lumabas ho muna siya dyan, yun, kita nyo yun, yung mataba na ano na yung pipe. So yun ho, tapos yun, so ito ho yan ano. So yung iba nagtataka kung ba't may mga langis ho to, kasi galing ho yun doon ano. May langis ho kasi dumadalay doon kasi para yung bearing ho nun lubricated ano. So ito yan, papasok po dito sa intercooler. So yan yung maraming ganun. Hindi ho yan tulad ng evaporator na parang ahas na gumaganon ano. Kung ako nagkakamali, isang straight lang yan na madami ano. So tinan nyo ha,
So pamilyar naman na ho kayo sa turbo, lalo kung naka L300 ho kayo, pamilyar na ho kayo. So yun o. Yun. So pag dumaan ho yan dyan, papasok ho yung hangin dito sa harap, lalabas ho dito. So malalamigan ho yung hangin na nasa loob nito. Intercooled siya, tawag doon intercooled. So kaya tawag ng intercooler ho to eh. So intercooled siya, lalabas ho dito. You know, yan, lalabas ho dyan. So ito, yan, saka palang papasok ng injector, ano ho. So ito ay hindi ko alam kung tinatawag pang injection pump, ano ho, kasi ito ay electronic na ano. So ayun o, naka common rail. DID, direct injection diesel common rail. So medyo di ho updated sa mga ganyang bagay, so hindi ko po alam sabihin ng common rail, ano, to be honest enough. Pero for sure electronic na ho yung nag-i-inject ho dyan, yung nagbabasa ho nung kung alin yung piston na i-spray nya is yung ng computer box, ano. So yan, kung titignan nyo, wala kayong nakikitang cable, throttle, ano, na nakabukas, kasi ito po ay electronic. So yun, kung titignan nyo ho yun, ito yung accelerator pedal. So yun, ano, teka, wait, hindi kita eh. Yun, so electronic na ho siya, no? Wala kayong makikitang kable, ano. So yan yung sinasabi nila na ako lang sa sarili kong ipon yun. Teka, wait. Okay, sa sarili kong opinion, ayan po ang dahilan kung bakit may mga sasakyan ho na nagsusuwa, ano, yung sudden unintended acceleration, ano. Bukod pa yung nagra-run away diesel, na yun lang is ho na nanggagaling doon, kahit patayin nyo kahit patayin nyo ho yung ignition switch, hindi na gumagana yon, yung makina patuloy pa rin sa paghigop ng hangin. Ang nahihigop nyo yung hangin is yun lang is ho na galing ng turbo, no. Yan, pumapasok po doon, ano. So sa paanong paraan yung mapapatay ang pag nag-run away diesel kayo, na kahit patayin nyo na, kahit tanggalin nyo na itong negative, yung battery, tumatakbo pa rin siya, kasi wala namang spark plug ang diesel eh, ano. So hindi mo kailangan ng electricity, hindi rin nun kailangan ng injection pump na, dahil nakapatay na nga, hindi rin nun kailangan, kasi wala nang diesel kung nagpapa-under doon sa makina. Nagpapa-under na doon sa makina ay yun nga, yun lang is dito, ano, yun lang is dito. So kung daw nagkakamali, ito yan, ano, yan nandiyan yung lubrication na yan, ano, kung daw nagkakamali ho. Kita nyo naka-ano siya, naka-feeding na katulad ng sa power steering, ano, kasi nandiyan ho yung bearing. Ngayon pagka nag-leak na ho yung langis na ho yan, hihigupin ho nito, ano, hihigupin nitong turbine, tapos yun nga, papasok sa loob ng makina. Kaya kahit patayin yun, tuloy-tuloy pa ho rin na umaandar ang makina. Ngayon, sa paanong paraan nyo siya mapapatay? Through suffocation, ano.
kuha ho kayo ng tsinelas. Ano, ngayon kung wala kayong tsinelas, subukan nyo itong sapatos nyo. Yun, kita nyo yung ilalim ng tambucho na yun. Yun, takpan nyo, ano, takpan nyo ng ganun. Takpan nyo ng ganun yung tambucho na mahigpit. Ano, kailangan mayroon sapi itong kamay nyo ng tsinelas, so ano, para makapal, kasi syempre hindi naman pwede yung kamay nyo, mapapasok kayo. Takpan nyo lang ho yun. Pagka yun tinakpan nyo, wala hong lalabasan yung exhaust, mamamatay ho yung makina, kasi nasusuffocate na ho yung makina, ano, nasusuffocate na siya, napupuno siya na siya ng hangin sa loob, wala nang lalabasan, mamamatay siya. Parang mapipigilan yung pagtaas ng piston, pipigilan kasi tumataas baba yun, di ba? Diba alam naman natin na power stroke, compression stroke, tataas ng ganon. Pagka nag-ignite na yung fuel, power stroke, bababa ng ganon. Yung pagkatapos niya mag-power, maglalabas na siya ng exhaust, tataas ng uli ng ganon yung piston. Diba ngayon, pag tumaas na ng ganon yung piston, nailabas niya na yung mga usok, intake stroke naman, hihigot naman siya ng hangin, ano. So yun, so ang pagka pagka tinakpan nyo yung tambucho, pagka nag-exhaust stroke siya, pataas na, ilalabas niya yung usok, hindi lalabas, makukompress na ganun yung exhaust. So pag na-compress yun, mapipigilan yung iba na mag-power, kasi syempre kung exhaust to, power yung iba, diba? Kasi apat yan eh. Apat na 1, 2, 3, 4, apat na piston yan eh. So mapipilitang hindi mag-power stroke yung iba, no? Hindi bababa yung piston kasi nga hindi tumaas itong piston na to eh, exhaust, ano. So yun lang, ganun lang ho ang ano ng tag ito ng intercooler ho, ano, kung paano gumagana ang intercooler, ano. Double check ko lang kung maluwag. So ganun lang po siya. Sana po may natutunan kayo sa akin vlog ngayon, ano ho. So nakita nyo madumi siya. Bukas ho i-engine wash ko yan. Ano, tandaan nyo, wag ho kayo mag-i-engine wash ng mainit. Ano, kailangan cold to touch, ano. Cold to touch, ba katulad niyan, yung pyesa niya, no, nahahawakan ko, pero naramdam ko mainit, ano, pero nahahawakan ko nga siya, pero pag tinagalan ko, naramdam ko na mainit, para akong mapapasok, tinatanggal ko hanggat maaari, talagang as in, tipong kahit 2 minuto at 5 minuto yung hawakan ng ganon, hindi ko kayo mapapasok. So ang the best way na pag-ano is overnight yung palamigin, ano, katulad ngayon, Saturday ngayon, po ay April 12, Saturday, 12 pa, 13, April 13, 2024, ano, just for the record, ano. So Sabado po ngayon, palalamigin ko po ng makina to ngayon, gabi, kinabukasan ng umaga, saka ako siya lilinisin, ano. So magtatanggal po kayo ng negative, so ganun lang po, and sana may natutunan kayo.